Hi guys, ngayon tuturo ko kung paano gawin yung sa Activity 1 sa CAD. Ako itinuruan lang din ni Vince, so all thanks to Vince para pag-video ko. So, una natin gagawin, kailangan make sure muna natin yung units ay tama. So, UN, and then dapat siya ay naka-architectural. Ang alam ko ang default niya is naka-decimal. So, pagka-open nyo, naka-decimal siya. Then, inches. Yan, inches. Okay. Next ay gagawa tayo ng rectangle. So, yan. Kailangan siya ay 11 inches. Type nyo na lang dyan. Kita nyo naman. Yan, 11 inches. Then, what? 8.5. What? Wait, ulit, sorry. Delete. So, 11 inches. Tapos tab. Pindutin yung tab. Then, 8.5 inches. Yan, on. Okay na yan. Next is gagawa natin siya ng offset na ang measure niya ay 0.1. Then, pindutin nyo yan, hilahin nyo pababa. Or kung dito naman kayo sa left, hilahin nyo pa kanan. Basta ganun lang. Then, offset, hindi. Kita nyo to, itong button na to, explode. Pindutin nyo siya, tapos pindutin nyo yung inner rectangle, then press enter. Okay na yan. So, yan, naghiwa-hiwalay na sila. Talaga ako lang sa tingin ko. Sorry sa yan. Next. Next natin gagawin ay offset ulit. Then, offset. Set yung offset sa 1.2 inches. And then, mula dito sa baba, pataas. And then, offset ulit. Offset ulit, 0.1 inch. Tapos, pataas. Next, offset ulit, set to 5. Ay, set to 5. Then, yan. Yung right, pipindutin nyo pa left. And then 3. Offset ulit, 3. 3. Yan. Next, another offset, 0.1. Yan, pakanan. Yan, so okay na yan. Pwede natin siyang trim. Okay. Tanggalin natin yan, pati itong mga lines na to. Trim, trim. Pa-trim. Up. Trim, trim, trim. Ito pa. Ito pa. Ito. Yan. Next, offset na 0.25. 0.25. Na dito, sa taas. Pababa. Another one. Another one. Another one. Next, dito naman ay 0.30 ang ginawa ko. So, kasi dun sa video na sinend niyo is iba. Pero, kung susundan natin yun, hindi natin masusundan yung title block na ginawa ni sir na example. So, nag-estimate na lang ako. Kaya ang ginawa ko dito ay 0.30. Yan. Tapos, 0.30 pataas naman. Yung isa pa baba, yung isa pataas. Next naman ay offset ulit. Offset 1.8. Yan. Dito yan. Then, anong sunod? Ang ginawa ko ay 0.35. Dito. Then, tatanggalin natin cream.
Tanggalin natin to. Yan. So, okay na ang title block natin. Tapos, dito naman tayo sa paglalagay ng text. Hindi pa. Ito, tatanggalin natin to. Yan. Dapat ganyan. So, dito, 0.25, 0.5, or dalawang 0.25. Tinanggal lang natin yung line sa gitna. 0.25. Tapos, ito, hindi ito 0.25. Ito na lang yung matitira na space. Then, ito, 0.3, 0.3, 1.8, 0.35. Next ay sa paggagawa ng text. Paglalagay ng text. Punta tayo dito sa annotation. Then, annotation. Then, ito, standard. Manage text style. Yan. Itong font name should be Simplex. SHX. Simplex.shx. Then, ang height should be, kung susundan natin yung video, iba yun eh. Ang alam ko. Pero ang ginawa ko, 1/8 para magkasya. Then, yung itong 1/8, sakto lang siya dun sa mga text na parang kagaya nung sa example ni Sir. So, yan. Okay na yan. Text natin. Maglagay tayo ng text box dito. Bit ganun. Oh. Text. Text. Punta tayo sa text. Then, dito. Text. Yan. Dito, ang lalagyan natin ay plate number 1. Then, yan. Then dito, ano nakalagay dito? Computer-aided drafting and design. Yan. Next. Dito naman ay electronics engineering. Then, another one dito. Lagyan natin ay revisions. Okay na. Then, move. I-move natin, igitna natin sila. Yan. Then, dito, drawn on checkpoint. Text. Drawn on. Tapos dito naman ay check by enter engineer John Carlo P. Brad. Papa. Yan. Tapos, move lang ulit natin. Pinutin natin yan. Pinutin natin to. Then, enter. Then, gitna natin siya. Ito, ayusin natin to. Yan, okay na siya. Then, dito, pangalan, engineer, circle, section. Then, dito, text, add time text. Tama ba itong ginagawa ko? Okay, tama. Text.
Pangalan. Engineer. Michael. SR code 2407236. Then move natin siya sa gitna. Oop. Next, text ulit, section. Easy. Nakalagay ba BS? BS, ECE, space, 214. Then, okay na yan. Move natin siya ulit. Press enter. Pababa. Then, isa pang move. Taas pala siya. Yan. Tapos dito, sa side na to yung company logo. Now, okay na yung ano nyo, yung title block nyo. Ang gagawin nyo sunod ay punta kayo dito sa layout. Sa lower left, layout. Yan. Tapos, modify. Ito dapat ay paper size. Ito. NCE. Yan. Okay. Close. Oops. Tanggalin niyo yan. Delete. Ay, sinulit natin. Right click. Setup manager. Modify. ANSI. Ano ba yung akin kayo? ANSI full bleed A. Oo, ANSI full bleed A. 11 by 8.5. Close. Oops. Yan, okay na yun. Sige. Parang hindi ito eh. Wait. Okay, so ang gawin na lang muna natin ay ito layout, tapos page setup manager, tapos modify. Dapat ay naka-letter. Yun na lang, naka-letter, tapos 11 by 8.5 inches. Okay. Next, balik tayo dito sa model. Yan. Then, pindutin nyo lang. Ay, joke. Ulit. Ulit. Pindot. Copy base. Type copy base. Tapos, pindot mula dito hanggang dito. Then, press enter. Okay? Pag na-enter nyo na, ibig sabihin ay nakopy nyo na yan. And then, uh, yan, control V lang. And then, ito, kita nyo yung pinakadulo nung rectangle nyo. Pinakadulo ng rectangle nyo. Oh! Hindi. Control Z. Sorry guys. May nalimutan pala ako. Bago nyo pala siya i-copy. Bago nyo i-copy, model. Wala pa. Control Z. Model. Tapos, punta tayo sa, yan, pindot tayo. Then, enter field. Pag napunta nyo yung field category, other. Then, system variable. Hanapin natin dito yung date. Date. Okay. Ay! Yan. Tama. Ulitin ko. Pindot. Field. Ayan. Naka-other. Tapos, system variable date. Then, hanapin natin dyan sa mga yan kung alin yung format na gusto natin. In this case, ganito. September 6, 2025. Yung parang pinaka-formal. Full spelling ng September, then 6, 2025. Yan.
Yan na yan. Then, ang ginawa dito ni Vince ay niliitan niya. Pero move natin siya dyan. Move. Yan. Isa pang move. Ayusin mo pa yan. Ano? Okay. Move. Tap. Taas. Niliitan siya ni Vince. Tignan ko kung paano niya ginawa. Pero, select find current options. Yan, basta yan. Then, okay na tayo dito. Title block. Tapos, pindot. Copy base. Yan. Tapos, pag na-select natin, press enter. And then, punta tayo sa layout. Control V. Tapos, ayan, isasakto nyo yun. Diyan. Sa broken lines, sasakto nyo yan. Okay? Okay na. Nakita nyo, lagpas. Lagpas. So, anong gagawin nyo ay, pindot, scale. Na-bounce scale natin. Ayan. Tapos, ay, hindi pala nasali yung ano. Scale. Up. Po. Select natin yan lahat. Yan. Then press enter. Tapos, wag nyong pipindutin tong upper right. Kasi dyan magmumula yung scale. Dito nyo pipindutin. Sa lower left. Wala dyan. Wala dyan. Yan. Sasakto natin hanggang sa maabot niya yung taas, pinakataas. Hindi talaga siya sakto. So, ang gagawin natin dyan, para mas okay siya tignan, move tayo. Move natin. Pa gitna. Pa gitna. Yan. So, okay na siya. And then, since okay na yan, ang ating title block, mm, ay, joke. Eto. Wait. Hindi pala to. Hindi itong rectangle na to eh. Hindi yan. Layout. Pindutin niyo yung layout. Hindi ko na makita kasi nasa taas yung sa options lang sa recording. Then, itong rectangular. Pindutin nyo itong rectangular. Dapat nasa layout ha. Tapos, pindutin nyo rectangular. Mula dito sa inner rectangle. Hanggang dito. Dito lang. So, yan na yung viewpoint. Okay? And then, next natin gagawin ay double click. Okay? Tapos, pindutin nyo yung F7 sa pinakataas para matanggal yung grids. And then, mula dito, tatanggalin nyo na ngayon yan. Delete. Tapos, yan, mawawala na yan. Bakit? Kasi,
Ang ginawa natin dun kanina, wait, hindi ko makita. Ito, layout. Pinag ko yung layout. Ang ginawa natin dyan kanina, etong rectangular na to, yan yung viewport. Yan yung viewport na tinatawag. Na sinet natin mula dito hanggang dito. Okay? So ngayon, yung mga nandito sa model, makikita natin dito sa viewport. Alright? Ngayon, gusto tayo sa model, balik tayo sa model. Tapos, puntahan natin ngayon yung reference natin. Ito, since ito yung gagayahin natin. Yan. Gawin natin ngayon ay space UN. Ay, UN. Bakit ayaw? Ayan, UN. Tapos, decimal. Okay? Tapos, anong gamit ko dyan? Check mo kung anong gamit dyan. Inches ba? The inches yan, inches. Ay, hindi. Centimeters. Okay, check natin. Comment. Okay. Meron tayo ngayong polyline. And then, set nyo yung ito. Yung ratio nyo to, yung angle to, 30, 60, 90. Dito, sa bilog na to. Tapos, 30, 60, 90. Ngayon, pindot kayo ng space. Then, yan. Pag nag-stop na yan, ibig sabihin, 30 degrees na yan. Then, kung lagyan natin yung kanyang measurement, which is 25. Then, yan. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Tingnan nga natin sa layout. Move natin siya. Tapos, 25, 10, 55. Okay, okay. Dito, 25, 10, yan, 55, 10, 55, tapos 50. Polyline. 50. 15. Tapos, since ito ay 25, tapos ito ay 5, so ma-minus lang natin itong 5 sa 25 para makuha natin to. So, 20. Wait, hindi pala. Mali pala yung na-compute ko. Ito palang hinahanap natin. Since ito ay 55, tapos ito ay 25, ma-minus lang natin yung 55 sa 25. 25 sa 55 para makuha natin to. So, 30. 30. Then, yan, taas. Tapos, uh, 20. 20 to. 25. Paano nga yung 20. Wala dito ay 20. Tapos 5.
Yan, 5 yan. Tapos ito ay 20 din. 20. Hindi pala 20, 30 pala. Oh, 30. Tapos yan. Ito ay 30 din. Tapos baba. Tapos, ito naman last. 20. So, tapos na. Move. Yan. Then, punta tayo ngayon sa dimensions. Susundan natin yung Kaiser. So, ito, 25. Makikita nyo, wala tayong dimension na nakalagay. Kasi, maliit. Gagawin natin ngayon ay escape beam style. Tapos, modify natin. Punta tayo sa text. Then, ito. Oops. Ito nga yun. Ito eh. Yan. Yun palang pipindutin. Ito. Textile. Tapos, ang height niya ay 2. Apply. Close. Then, ano pang kailangan natin yung baguhin? Ito. Arrow. Mga, ano yan? 2. 2 din. 2. Tapos, offset. Lalagyan nakalagay na offset dapat. Lines. 2. Ito ay 1.5. Ah, ano pang kulang natin? Beam style. Modify arrows. Arrow size ay 2 din. Then, makikita nyo, meron siyang decimal. Dapat wala. So, beam style natin. Sorry. um, text. Primary units. Tapos, ito, precision ay 0. Okay? Close. Yan, 25 na siya. Then, ano pa? Ito. Ito. Yung baba. Ito. Yan. Tapos, ayusin na lang natin siya. Beam edit. Oblique. Tapos, pindutin natin siya. Enter. Then, itong corner na to. Yan. Angle natin. Tatama natin doon sa angle. Ito din. Oblique. Then, ito pa. Oblique. Then, ito pa. Oblique. Tama ba? Ito. Oblique.
Then, okay na. Lipat natin tong number. Mas maganda. Yan, so okay na. Yan. Ang ginawa ko doon kanina, di ba wala dyan? Dinouble click ko tong gitna. Tapos, ito. Yan. Zoom in lang natin. So, since hindi siya kasya, ikita natin. Ayan. Tapos na. Pinatuloy natin to. Yan. So, okay na ang ating first plate. Ayan. May kulang pa ba? Basta yan. Parang may kulang pa. Ano pa hindi ka nalagyan? Hmm, yan, okay na yan.